Mas lawak pa ang landas sa mga Pilipino esports athletes sa international stage matapos opisyal na maisama ang Mobile Legends Bang Bang bilang medal event sa 20th Asian Games sa Nagoya, Japan. Para sa buong detalye, alamin sa ulat ni JB Junio. Isang panibagong kabanata para sa Philippine esports ang pagde-debut ng Mobile Legends Bang Bang bilang opisyal na medal event sa 20th Asian Games na gaganapin sa Japan. Matapos magsimula ang esports bilang demonstration sport noong 2018 at maisama bilang opisyal na kompetisyon noong 2023, ngayon lamang magkakaroon ng pagkakataon ang MLBB na paglabanan ang mga medal sa pinakamalaking multi-sport event sa Asia. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, magkakaroon din ng pagkakataon ng mga semi-professional teams sa pamamagitan ng bagong MLBB Championship Tour Southeast Asia o MCTC. Ayon kay Lee Viloria, Head of Business Development and Partnerships ng Moontoon Games Philippines, isa itong malaking hakbang para sa mga Pilipinong manlalaro na magbigay parangal sa bansa. It creates more opportunity for Southeast Asian teams to qualify for M8, strengthen the region's path from domestic competition to the global stage. It reinforces MDL's role in developing country's next generation of professional talent. So what does that mean? So di ba, yung mga nagko-compete for us is kung sino yung champion usually ng second half na season ng MPL going to M8. Imagine, yung magiging winners natin ng MDL, kung sino yung magiging champion nun, they will be our representative to compete for M8. M8, it's the M8 wild card. Tapos, of course, kung mananalo sila sa wild card, then definitely it can give them also a slot to compete with the other professional representatives for the M8. Naging espesyal din ang press conference sa pagdalo ng two-time Olympic gold medalist na si Carlos Yulo na isa ring masugid na manlalaro ng Mobile Legends. Ayon kay Yulo, malaki ang pagkakatulad ng esports at traditional sports pagdating sa disiplina, pag-iisip at pagbuo ng mga estratehiya. Nakatanggal po siya ng stress talaga. Tama. Doing a lot of physical activities po. But at the same time, yung pag-strategize, I think it's may similarities din po yung kung paano ko ginagawa yung gymnastics as well. Kasi sa gymnastics hindi naman perfect agad kung paano ko ginagawa yung skills ko. Ganun din sa game. Kailangan mo mag-trial and error din eh. And I feel like ayun yung pagkakapareho ng sports ko and game. Binigyang diin din ni Yulo na hindi dapat maliitin ng mga esports athletes dahil katulad ng mga nasa traditional sports, malaki rin ang kanilang dinadalang responsibilidad sa pagre-representa sa Pilipinas. 6 na taon matapos ang kanyang mga tagumpay sa Olympics, ibinahagi niya ang mahalagang aral tungkol sa paglalaro para sa sarili at para sa bansa. After winning talaga Olympics, na doon ko na experience and na realize na malaki pa talaga yung dala-dala ko, and it's not all about me, it's about also my country. Madaming sumusuporta sa atin, maraming nagdadasal sa atin para manalo tayo, and ako gusto kong i-share kasi madami tayo na mga Pilipino na mahusay talaga sa kahit anong larangan, and naniniwala akong kaya natin maka-adapt sa kahit anong larangan ng sports po. Sa paglalakbay ng MLBB mula sa mga lokal na tournament hanggang sa Asian Games at M8 World Championship, mas lumalawak ang mga pagkakataon para sa mga Pilipinong manlalaro na ipakita ang kanilang galing sa pinakamalaking entablado ng mundo. JB Junio para sa Atletang Pilipino, para sa Bayan.